Sa iba pang ulat, Pope Francis ipinamalas ang pagiging radikal sa pagtuligsa mismo sa mga alagad ng simbahang Katolika. Narito ang report ni Edwin Eusebio. Naging tahasan ang pahayag ni Pope Francis hinggil sa 7 deadly sins. Kasabay nito ang pagdaragdag pa at pagsisiwalat sa anyay mga karamdamang taglay ngayon ng Roman Curia o Council. Sa unang pagkakataon, inakusahan ng Santo Papa ang ilang mga kardinal, obispo at mga pari ng pagiging hipokrito. Ang pagsisilbihan niya na ang layunin lamang ay makamit ang kayamanan at kapangyarihan. Binago ni Pope Francis ang tradisyonal na pagbabatiang hentil sa Pasko tungo sa paghuhubad at pagbabagong bihis ng Roman Curia. Ito ang sentro ng pangasiwaan sa Roma para sa 1.2 bilyong mga Katoliko. Nilinaw ni Pope Francis na ang kanyang mga plano para sa pagbabagong radikal o pagpapalit ugat ng simbahan ay kinapapalooban ng reformang pang-espiritual sa mga namamahala mismo sa simbahan. Hinimok ni Pope Francis sa mga pari na nakasubasob sa marmol na sala ng Clementina magsipagsisi at usigi ng mga sarili upang ang simbahan ay maging malusog at tunay na banal na lugar sa papasok na 2015. Ayon sa mga nagmamasid sa Vatican, hindi pa sila nakarinig ng ganong mga pangkapangyarihan at tahasang pahayag mula sa Papa. Hinimok ng mga ito na maging hayag ang resulta ng iniutos na investigasyon ng Emeritus Pope Benedict XVI matapos na masiwalat ang ilan nitong mga dokumento. Inatasan ni Benedict ang tatlong pinagkakatiwalaan niyang mga kardinal na magsiyasat pa ng malalim sa nangyayaring kultura ng talikolang pagsaksak o pagtataksil at naging ugat para sa papal butler na umitin ang mga lihim na dokumento at ibigay ito sa mga mamamahayag. Ang kanilang ulat ay nakarating sa dalawang papa na sina Francis at Ratzinger o Benedict. Idinin ni Pope Francis na ganito ang terorismo ng kismis na nakapapatay ng reputasyon ng mga kapatid at kaanib ng simbahan. Ayon kay Pope Francis, ipinatatawag ang Curia upang laging mapagbuti at mapalago nito ang komunyon, kabanalan at kaalaman kung papaano isa sa katuparan ng misyon nito. Gayunman, sinabi ni Pope Francis na maging ang katawan ng tao ay nagkakasakit at nababalda. Si Pope Francis, na unang Latin American Pope na hindi pa nakakasama sa Curia na dominado ng mga Italyano bago pa siya mahalal na Papa, ay hindi nag-alangan na magreklamo hinggil sa mga intriga at burokrasya sa Roma. Tila hindi naman natuwa ang mga kardinal sa pahayag ni Pope Francis. Ilan lamang napangiti at ilan lamang napapalakpak sa pagtatapos ng pahayag ng tinaguriang radikal na Papa ng Romano Katolika. Ayon kay Pope Francis, bagamat nagpapatuloy ang structural reform, matatagalan pa niya ang reformang pang-espiritual ng simbahang Katolika. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.